Mayong buntag mga suking tipaminaw, mga higala sa kahanginan, diri sa DYSR 95.1 FM Dumaguete, ug sa atong Facebook Live viewers diha, mayong buntag kaninyo. Ug ako kini si Jelda, ug ang atong kauban karon anya sila Evangelist Mavan, ug si Dr. Faulkner Faith Mascardo, alang sa paghatag espirituhan ng pagkaon para sa atong mga kalag. Sa makausa, may buntag kaninyo. Alright, good morning sa tanan. Ato sang i-greet sila Evangelda kasi mga nang lantaw dara Iban. Ania sila ni si Joy Valencia, si Athena Tangon, o si Anthony, o si Pastor Lears. Ani asab sila ni Jodeline. Alright, sa pikas nga live no na si Quandary Manasseh, Chief Arlene, tapos Evangelist J. Ran, and the rest of ang uban na sa other pod nga live. Tulo ka live karon mga igsoon. Lombat-lombat lang mo. Anyway, no, I'd like to invite everybody to follow our YouTube channel rather. It's Music Generation Official. Din ka makadungog og mga manindot nga mga kanta Diyos no, originals and covers by Music Generation Band. Of course, tanan nga mga songs that we made available, instrumentals, ato nga mga covers. What else? Originals, no? CBC Originals. Nasa Apple Music, Spotify, and YouTube Music. That's available for everyone. And follow also our Facebook pages. We have Cornerstone Believers Radio Program. That's CB Church Connect. Napatay Counterflow. And of course, Sips of Scriptures. Anyway, may buntag Dr. Faulkner, may buntag Evangelda. Sa tanan. Pagkanindot sa tuwang adlaw nga sugdan nato sa pagpamati sa pulong sa Dios. Amen. But before that, let us acknowledge the power and authority of our Heavenly Father. Let's pray. Lingit ng Amahan, mitahod kami og miila sa imuhang ngalan, sa imuhang pagkagamahanan, sa imong otoridad ug sa imong labaw sa tanan. Hangyo kami kanimo karon nga dugangan mo ang amuang panabot sa imong mga pulong. Yes. Pasabta kami dugang, istoryahe kami badlong dasiga tulira nga mga pangunahuna ug pamaagi ug mga prinsipyo nga mao. Hupaya usab lipayang tanan magulanon ug nga pun-a sa Dios nun nga pagkamatarong ang amo ang pagkatao. Among dawaton karon ng imuhang pagiyag pagtudlo kanamo. Ug samtang mamalandong kami sa imong pulong, samtang mamati kami niini. Puna usab sa paglaom ug kalipay ug gugma. Ang matag usa kanamo nga daw nagisugod kami niini nga daw duol kaayo bisan ug na kami sa lagi ulan lain nga mga dapit. Ini nga kalibutan doon na may namati nini nga tuwa sa layo nga nasod, layo nga country. Daw mabati niya nga duol kami physically. Salamat si muhang mensahe karon nga mo ang pamalandungan sa ngalan ni Kristo Jesus kini mga butanga among gipangayo kanimo. Amen. Amen. Nini nga kabuntagon ni Evangelist Mavan, let's continue sa ato ang pag-study sa Book of Exodus, and we are now in chapter 2 from verse 1 to verse 10. Palagi ko basa Evangelist Mavan sa New Living Translation sa English. Verse 1. About this time, a man and woman from the tribe of Levi got married. The woman became pregnant and gave birth to a son. She saw that he was a special baby and kept him hidden for 3 months. But when she could no longer hide him, she got a basket made from papyrus reeds, waterproofed it with tar and pitch. She put the baby in the basket, laid it among the reeds along the bank of the Nile River. The baby's sister then stood at a distance, watching to see what would happen to him.
Soon, Pharaoh's daughter came down to bathe in the river, and her attendants walked along the river banks. When the princess saw the basket among the reeds, she sent her maid to get it for her. When the princess opened it, she saw the baby. The little boy was crying, and she felt sorry for him. "This must be one of the Hebrew children," she said. Then the baby's sister approached the princess. "Should I go and find one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" she asked. "Yes, do," the princess replied. So the girl went and called the baby's mother. "Take this baby and nurse him for me," the princess told the baby's mother. "I will pay you for your help." So the woman took her baby home and nursed him. Later, the boy was older. His mother brought him back to Pharaoh's daughter, who adopted him as her own son. The princess named him Moses, for she explained, "I lifted him out of water." Majalas dilda sa Cebuano, pwede magbasa. Ningan diri, adunay isa ka tawo nga kaliwat ni Levi, nga nakapangasawa og usa ka babayi nga excuse me. Nga kaliwat ra usab ni Levi. Nanabdos ang maong babaye og nanganak og batang lalaki. Sa dihang nakita niya nga maayong panglawas ang bata, gitaguan niya kini sulod sa 3 ka bulan. Apan sa dihang dili na niya matago ang bata, nagkuha siya basket nga hinimo sa tanom nga papyrus o gibulita niya kinig alkitran aron dili masudlan og tubig. Unya gisulod niya ang bata sa basket o gibutang kini sa may kasagbutan sa daplin sa suba sa Nilo. Ang igsuong babayi sa bata mitindog sa unahan aron sa pagtan-aw kung unsay mahitabo sa bata. Niadto higayuna, miadto sa suba sa Nilo ang anak nga babayi sa hari sa Ehipto aron maligo. Ug samtang naligo siya, ang iyang mga sulugoong babayi naglakaw-lakaw sa daplin sa suba. Unya, nakita niya ang basket sa diha sa kasagbutan. Gipakuha niya kini sa usa sa iyang mga sulugoon. Sa pag-abli niya sa basket, nakita niya ang bata nga naghilak. Naluoy kayo siya sa bata ug miingon, "Usa kini sa mga batang Hebrewanon." Unya miduol ang igsuong babayi sa bata ngadto sa prinsesa ug nangutana, Gusto ka ba nga kuhaan ka nako og usa ka Hebrewanon nga babayi nga mopasuso ug moatiman sa bata alang kanimo?" Mitubag ang prinsesa, "Sige." Busa milakaw ang igsuon sa bata ug giadtuan niya ang ilang inahan ug gikuyugan ngadto sa prinsesa. Miingon ang prinsesa sa inahan sa bata, Dada kining bata og pasusuha alang kanako. Atiman na siya kay suhulan ka nako." Busa gikuha niya ang bata og giatiman. Sa dihang nalutas na ang bata, gidala kini sa iyang inahan ngadto sa prinsesa. Ug giisip kini sa prinsesa nga iyang anak. Ginganlan sa prinsesa ang bata og Moises. Kay miingon siya, "Gikuha ko siya gikan sa tubig." Vazila Gilda. O pagalitan explain, tsada na sa. Mga higala na yung kabuntagon na nga to ang title sa message. God's purpose in the birth of a deliverer. God's purpose in the birth of a deliverer. Ang katuyuan sa Dios sa pagkatao sa usa ka manluluwas. Doon ay katuyuan ng Dios sa pagkatao ni ining deliverer. Sa Exodus chapter 2 verse 1 to 10 nga to ang idungog, we find the story of Moses' birth during a time of intense oppression for the Israelites in Egypt. Usa kini siya ka mga kapanahon diin hilabihan gayud kahadlok ang pagdaog-daog sa paraon ug sa mga Ehiptohanon ngadto sa mga Israelita nga nagpuyo naa sa Ehipto. Tungod kay si Pharaoh had decreed that all Hebrew male babies be killed to prevent their population from increasing and potentially rebelling. Nahadlok man gud ang paraon nga basin unya og mag-rebel din sila ng mudaghan taman-taman. So ang buhion lang evangelism of katurang mga babae, ng mga bata o mga lalaki pamatyon.
So makaingon ta Evangelist Gilda nga kini siya usan siya ka brutal nga decree. Na brutal gini siya nga decree. Ang taliwala ni ini nga brutal nga decree. Ang inahan ni Moses nagtago kaniya sulod sa 3 months. Imagine nimo nga inig muagi ang mga sundalo, muagi ang ilang kapulisan, muagi itong mga chismusag, chismuso, mga sumbungirag-sumbungiro. Inigtingog sa bata. Oops, usaron. Ya, nanong namoy katingog dia. Kay ang instruction magud Evangelist Mav. Di ba si Siprag, si Puwa, gingnan mo to sila nga kung inig panabang ninyo kung ang magawas sa bata, ang magawas nga bata lalaki mo gani patyan ninyo pero kung babae buhi ara. Nagipatawag sila niya ngano man ang naam lang gyud sa magi kadaghan ni daghan magyud mga batang lalaki lagi. Natubag nila Evangelist Mav sa chapter 1 kay ingon sila nga lahi man gud ang mga babaeng Hebreo sa mga Egyptians kay niabot na mo nanganak na sila. Paspas kay sila manganak. So nakalusot ang duha ka mananabang. So ningon na lang tong paraon ang hari sa Ehipto nga sige kutob sa mga bata nga nagawas na kinang ilabay sa suba. Ilabay ilabay. Dili sulod og basket nga pulutulo taon ilabay gyud ron nga malumos. Ipapatay gud niya sugo na sa tibuok nasod nila. So required na. Okay, aron gyud nga wa gyoy Hebreo nga lalaking bubutho o budako. Kay hadlok lagi nga basin yung rebuilding ng mga tawana kay okay rin mga babae sa pag-rebuild sa babae. Ha? Sa pagsukol-sukol sa mga babae sa mga sundalong mga lalaki dali ra kay pamatyon. So kadlukan gid nila ang mga lalaki. So nitabuan ni tungod kay na may bag-ong balaod ikaduhang balaod nga tanang mga bata ilabay gyud sa Nile River. Ang mama in town ni Moses nakahunahuna siya ng iyang taguan ng iyang anak si Moses. Sulod sa 3 ka bulan. Niya kanang 3 ka bulan di medyo mapugan ni man ikakuloy sige tago sa bata di ka kabusig kada adlaw ka kulba-kulbaan. Budlay. Kada adlaw kasi yung pangurog-urog. Sige kaga siunan ka mura kag gatago og kanang fugitive. Sige mura kag gatago og kriminal siyong balay. Unang ang kakulba mga sa mama ni Moses o siyang pamilya niya dili matabang. Hilabihan gyud kayo kakusog. So wala madugay 3 months ra kuno na iyang pamilya niya ato na lang si butas bukag ato rin siya butang sa basket niya ato rin siyang plutultawon sa Nile River bahala na Ginoo niya. Pero uban sa pagsalig Evangelist Mav nga ang Dios magprotektar sa bata. Amen. Unsa dihitabo nga ang prinsesa ang anak sa paraon na nakakita mo niya sa din naligo ang prinsesa dito sa Nile River nakaplagan man noon ng basket nagkuha man hilak mo dito so nakitaan siya gipadako ang bata nga igo-igo dyan nalutas gipabalik og iyang giangkon iyang ginganlag Moses so kini nga story actually nagbukhad ni siya against the backdrop of oppression, fear and death. Kita kag dunay pagdaog-daog, adunay kahadlok, adunay kamatayon, di ba? Evangelist Gilda mo nay makita ato nga backdrop diha. Adunay oppression, adunay fear and death. Apa ni nakanindot? Gidemonstrate sa Dios ang iyang sovereignty and His divine plan to deliver His people through Moses. Ang nakadindot kay ang Dios dili bitaw siya mapugnan sa bisan unsang mga pagbabag sa tao bisan pa man siya kini siya nga story nga ato ang pamalandungan karon sa ni siya ka story of faith, courage and divine purpose. Kailangan ka musakang imong pagtuo pamati ni ini nga mensahe. Ginano sab ka makabaton kag kaiso kay murag talawan kay kang klaseng nga pagkatao. Mayra ka mo po sa Facebook pero sa kinabuhi talawan kay ka. Pamati ni ini nga mensahe. Ikaw bang tao nga naglibog kung naabot yung katuyuan ng Diyos imong kinabuhi, pamati gihapon ini nga mensahe. Actually ato ang message karon is
divided into 3 lessons. Tulo ni siya ka mga pagtulunan nga angay na to nga pamalandungan. Number 1, every birth is under the sovereign hand of God. Unsa Evangelist Mav? Every birth is under the sovereign hands of God. Sovereign hand of God. Hand of God. Ang matag pagkatao di ay sa ang matag pagbutho sa ang pagmatag pag-anak sa usa ka tawo. Ilalom na siya sa gamhanang kamot sa Dios. Amen. Sa ginigingon sa chapter 2 verse 2 Evangelist Gilda. Ngayon diri prime, namabdos ang maong babayi ug nanganak og batang lalaki. Sa dihang nakita niya nga maayong panglawas ang bata, gitaguan niya kini sulod sa 3 ka bulan. Aging supporting verse ni ini ba? Sa book of Jeremiah sa makadungog sa ka mabasa usab nimo diha sa chapter 1 verse 5 nga nag-ingon. Before I formed you in the womb of your mother, I knew you. Wow. And before you were born, I consecrated you. So, meaning of mga verses nga itong nadungog karon, makita na to that every life begins under God's sovereign plan. Ang matag kinabuhi di ay nagsugod siya ilalom sa gamhanang plano sa Dios. Mutuo ba ka? Ninis kalibutan, aksidente ka? Your birth, like Moses, is not accidental. Amen. Evangelist Gilda? Ang imong pagkatao sa kalibutan is not accidental. It is part of God's divine purpose. Bag-ora ko nag-share kagabi sa celebration sa birthday ni Pastor Dadang, Pastor Esmeralda Mascardo. Karon man to yung birthday given to pero gi-advance lang ko celebrate kagahapon. Ako ang gipasabot sa mga namati dito nga wala ka na tao sa kalibutan kay para lang eskwela, elementary, high school, college, manarbaho, negosyo, then retire, dawat sa pensyon, then matay. Mama na kasagaran kinabuhi mo sa mga tao, di ba? Apan kung dili nimo matuman ang purpose sa Dios sa imong kinabuhi, tanan imong hiaguan bisan ang imong eskwelahan, walay kapuslanan. Amen. Walay kapuslanan. Kung ikaw pasab karon makaingon ka na usik ng imong mga katuigan nimo apan wala gyud ka nakakita nga daw nindot imong kinabuhi, inon usab ka nako. Dili man gyud aksidente nga tao ka sa kalibutan. Ang sipit lang diha is basig hurot nimo imong energy, ang imong kwarta, ang imong kusog, ang imong time sa paggukod sa mga bahandi ning kalibutan na apan wala gyud nimo nabuhat ang purpose nga gi-intend gyud sa Dios, gi-design gyud sa Dios imong kinabuhi. Ayaw sayangi ang imong panahon nga nakas kalibutan. Wala tanang kabata, nagagulang ta. Since we are not accidental, since we are part of God's great plan, celebrate your life as a gift from God and recognize that He has a plan for each of you, each of us, from the very beginning. Gikan pa lang sa pagpurma sa atong taguangkan sa atong inahan, kailan na ang Dios nimo. Og ang mga birthdays na kay birthdays nga sinati na kay mga adlaw na tawhan, kanang mga birthdays tanan ha, mo na yung opportunity to honor and thank God for His divine gift and purpose. Sad to say, Evangelist Mav, kasagaran mga ubang mga tao, mag-birthday sila, sige lang inom, tagay diri yung niya, huwag ganit po salamat sa Diyos. Basta kay inom nila anay siya, galata silang mga atay. Mao ba yung katuyuan sa birthday, Evangelist Mav? It's like a lot of people these days in the guise of celebration are in a way ilan ang giguba ilahang mga kinabuhi niya ilang taon na to kay ilang huna-huna magudog birthday kay happy ra neglecting the fact na di ay matag birthday nimo is gayon nimo nga makapasalamat ka sa Dios
kay ikaw na tagaan na puro oportunidad nga, of course, to discover more of your divine purpose. No, it's not barely limited sa atong makita karon, dagan na actually nakahinuktok po ko na kay dagan kaya mag-celebrate og birthday, no, especially Dumaguete City, no, noon kayo nga okay og naay mga celebrations manggawas ta mangaon ta sa gawas or magsadya magparty, pero you can seldom see people gyud nga they take time to reflect upon giunsa sila pag panalangin sa Dios, unsay mga katuyuan sa Dios sa ilang kinabuhi, bisag ginana na lang, bisag pasalamat na lang, uban gani diretso na lang og kaon, wala gani ampo-ampo. Pero aside sa birthday celebration sa ako ang Mother Evangelist Ma'am, Yes, I yes. remember also when we went when we were invited to birthday celebration of Ma'am Elisa Orlena yes. sa So Kantil good. sa Kantil Iwa. Unsa man sulti ni Mother Evangelist Ma'am? That's so wonderful, no, at her age, no, she was 77. 77, yet she gathered so many people nga nahimo pong mga adunay na-establish ang connection with her, and she asked Dr. Faulkner to give a message about the meaning of life para sa gidong kinabuhi ba din. Kaingon ko kanindot, no, whatever you've gotten, no, na-accomplish na ka, naka-influence, pero imo ka nang gigamit para pagtapok sa mga tao, nga ang mga tao makadungog pod sa pulong sa Dios, matamnan sa pulong sa Dios, ug makinuktok pod sa purpose nganong naa sila ning kalibutan na ako pagkaninduta. Inana dapat, o in every kind of celebration, whether it be birthdays, panagtapok, ani na lang, to make it simple, tanang panagtapok, angayan gyud nga naay masudlan gyud og pulong sa Dios, kay kundi masudlan ang pulong sa Dios samang walay pulos, walay purpose. May imagine man Mav nga si Moses gitaguan taman sa iyang mama. Ha? Pati iyang ate na angin, si Miriam to nagbantay-bantay, yes, nagladalan taon niya sa suba sa Nilo. Yun nga pagdako ra ito. Wala di pulos, siguro ditong inom. Muna ubang mga tao mingon na sila may pagtuok pagmata niyo. Gilumsan. Kinamo ko may pagpili ang tao, Evangelist Ma'am. Tinood. Oo, so na may choice po ang tao, good. Di kada ko yung mga tao, ay magbuot ka ako ng kinabuhi. Oo, pati may himuan na dyan. Nga miski ang Diyos po mismo karespito sa pagburutan sa tao. Tinood. Kumingon ka, ikaw ginikanan ni hilak ka sa imong anak na badlungon, pati po lang Diyos, napul po siyang hilak nga naman kay sao man yung bata ning dako naman siya, wa man siyang tinarong. So ang Ginoo tagaan tag chance nga labi na nato nga ning nga taas na nga tong edad niya. Kita pa nato medyo dako pa kitag kahayag sa unahan na pag talagang mahimo. Thank God sa imong everyday nga na-added ng life. Samot na madugangan gipud ang imong edad, birthday nimo. So ingon ana ang ato ang dapat nga pagabuhat na to. Ang itang mo ila that every birth is under the sovereign hand of God, and we should thank God, we should honor God for His divine gift and purpose. Ayaw hunaan nga wala kay pulos nining kalibutan na, because you are not accidental. Amen. Number 2, faith and courage are essential in fulfilling God's purpose. Gikinahanglan ang duha, ang pagtuo ug ang kaisog. Dili pwede nga tuo lang apan walay kaisog. So ginigiingon sa verse 3, Evangelist Gilda. Ningon diri prime, apan sa dihang dili na niya matago ang bata, nagkuha siyag basket nga hinimo sa tanom nga papyrus ug gibulita niya kinig alkitran aron dili masudlan og tubig. Unya gisulod niya ang bata sa basket ug gibutang kini sa may kasagbutan sa daplin sa suba sa Nilo. Now, palihog ko basa Ivan Mav sa Hebrews chapter 11 verse 23 while prepare po si Major Gilda That's sa Hebrews 11:23 at i-connect Sige. ikan sa Old Testament nga to sa New Testament. Gigon din no, NLT nga version. It was by faith that Moses' parents hid him for 3 months when he was born. They saw that God had given them an unusual child,
and they were not afraid of to disobey the king's command. Sige nga ni Brother Gilda sa Cebuano. Ito pa. Hebrehanon 11:23. 23. Nayon diri firm. Tungod usab sa pagtuo, nakaanak pa si Sarah bisan baog siya. Kay nagtuo si Abraham sa Gisaas. 11:23. 11:23, sorry. Ningan diri. Tungod sa pagtuo, ang mga ginikanan ni Moises wala mahadlok sa pagsupak sa sugo sa hari. Alala. Tungod Tungod kay- sa pagtuo, ang mga ginikanan ni Moses wala na hadlok sa pagsupak sa Sugo sa hari. sugo sa hari. Hadlok ka ng supakon ni mong sugo sa hari, Evangelist Mav. Mao. Hadlok kayo na eh. May magparehas presidente ng supakon ni mo na pwede raman na katawan raman na ang mga presidente sa Pilipinas demokrasya man ta. Pati presidente kanjawan sulayin ang atos kuan mga lugar nga kingdom, di ba? Piti gyud ka. So lahi man. So sa ilang panahon ang king dunay absolute authority sa yuta, dunay sovereignty. So unsa gyud balik Evangelist Gilda? Tungod sa pagtuo, ang mga ginikanan ni Moises wala mahadlok sa pagsupak sa sugo sa hari. Tungod kay sa dihang nakita nila nga matahom ang ilang anak, gitago nila kini sulod sa tulo ka bulan. Di basta-basta siya. Kung nag-ingon nga, katong act of civil disobedience mo ito, Evangelist Mav. Act of civil disobedience. Dili basta-basta na kay balaod ko na mismo sa ilang nasod. Mao. Niya gisupak nila. So nakita na to di ay ngo, kung gusto di ay puntang makabuhat sa purpose sa Dios, ayaw pag tinalawan sa kinabuhi. Sa garan sa mga tao karon, ituo kunog Dios, panunsaon nila pagkatuman pag fulfill sa purpose sa Dios ng mga talawan maging dagko. Sige ikaw dito, di ko uy kimahadlo ko, na kung naa pa lang ang ginikanan ni Moses tuloy sokon yung kasi mata ni mo ingnon jud kag wa magimi na hadlo ka patyonon nami Mao. ikaw no diya nga gisugo ra kag pa-share sa gospel paulaw-ulaw pa ka di ka mapo sa social media di ka mapo sa verses kay hadlo kang kansawan ka hadlo kang komentaryuhan ka uy Kristohano na di ka uy kuan na di ka born again na di ka uy kanang kuan na di ka praise the Lord na di ka kalayo ron nimo sa mga tao nga nasa karang testamento nga gipangputlang ang mga ulo gipang latigo gipang sulod og langob nga naidahang leon gipang butang sa fiery furnace silang Shadrach, Meshach and Abednego. Mao. Layo ra kay nang atuang sakit karon or mga kagulanan or mga panghadlok. So kung ganahan ka mo tuman sa purpose sa Dios imong kinabuhi, duha ka butang imong timan-an. Parisi ang imong pagtuo ug kaisog. Amen. Faith and courage. So, kita ito Evangelist Mav sa nga ang parents ni Moses demonstrated extraordinary faith and courage. Nganuman ilang girisgo ang ilang kinabuhi para sa pagpreserbar lang sa kinabuhi ni Moses. Amen. Girisgo nila ang ilang kinabuhi aron sa pagpreserbar sa kinabuhi ni Moses. Sa sama tao nga pagkaagi, ang pagkinabuhi sa purpose sa Dios nag-require ni siya faith and courage. Especially when facing opposition. Sa ako nang gingon kagahapon, walay si bisan kinsang tao ning kalibutan nga walay musupak nimo. O mo pakgang nimo bangga nimo naa gina. Unta kung naa kay birthday, kung naa kay birthday nga coming or niagi na or sa sunod na tuig, mapahinumduman ka to live with faith and courage. Ayaw lang ingon na nga, ampo ko, nga mulong life na po, mutaas akong life, niya talawan po gay ka. So, pag-fulfill sa purpose sa Diyos yung kinabuhin, talawan kay ka, pati pag-invite sa imong friends to share the Word of God or to pray for the food or to read the Bible, maulaw ka. Salig that God will guide and protect you as you step into the plans He has for your life. Amen. Ayaw pag-unahuna nga ang Diyos walay mahimo sa imong kinabuhi. Dagan siya mahimo sa imong kinabuhi. Katapusan mga higala, God's timing and providence are perfect. Ang timing sa Diyos ug ang pagpamuhat sa Diyos, perfect. Wa ka na tingala na Evangelist Gilda nga apan sa dihang dili na si matago ang bata nagkuha siya basket ni hinimo sa tanom nga papiros gibulitan niya kinig alkitran aron dili mosudan og tubig unya gisulod niya ang bata sa basket ug gibutang kini sa may kasagbutan sa daplin sa suba sa Nilo
ang igsuong babae sa bata mitindog sa unahan aron pagtan-aw kung unsay mahitabo sa bata. Galandalan ra dito. Niadtong higayuna, perfect ha, miadto sa suba sa Nilo ang anak nga babae, ang prinsesa sa Ehipto aron maligo. Mo, di ba? Timing. Ug samtang naligo siya, ang iyang mga sulugong babae naglakaw-lakaw sa daplin sa suba. Unya nakita niya ang basket diha sa kasagbutan. Gipakuha niya kini sa usa sa iyang mga sulugoon. Sa pag-abli niya sa basket, nakita niya ang bata nga naghilak. Naluoy kayo siya sa bata ug mingon usa kini sa mga batang Hebrewanon. So, dahil idea ba tilis mab kining ginagluta-lutaw diri nga bata dining nas basket. Hebrewanon ni. So miduol ang iyang ang igsuong babae sa bata kadto si Miriam, miduol siya. Ngadto sa prinsesa ug nangutana, gusto ka ba nga kuhaan ko ikaw og usa ka Hebrewanon nga babae nga mopasusog matiman sa bata alang kanimo? Hebreo. Drama kasi na naman siya. Ang ate ba yan eh? Mitubag ang prinsesa. Sige. Ay. Hallelujah. Busa milakaw ang igsuon sa bata og giadtuan niya ang ilang inahan o gikuyugan ngadto sa prinsesa. Di kalabi kaysa nan. Di ba ka problema og budget para panggatas o unsa magani o pagkaon sa bata nga naman. Kay sulbad na. ang Dios namuhat. Amen. So, miingon ang prinsesa sa inahan sa bata. Dad kining bata. Ito, dad sa inyong balay. Di ba? Wow. O pasusuha alang ka nako. Uli ra. Atiman na siya kay sulan ko ikaw. Ha? Sulan pa yun. Sunduhan pa. Sunduan pa. Busa, gikuha niya ang bata o giatiman. Sa diyan nalutas na ang bata, gidala kini sa iyang inahan nga to sa prinsesa. O giisip kini sa prinsesa nga iyang anak. Wow. Ginganlan sa prinsesa ang bata og Moises kay miingon siya gikuha ko siya gikan sa tubig. Mo man meaning sa Moises Evangelist Map throne. Gikuha gikan sa tubig. Mo na meaning sa Moises. So nakita ni Evangelist Map na dunay timing ang Dios. Amen. Dunay providence ang Dios. Amen. Kasagaran nato nganong sige ka problema sa tanan ng mga or sa bisan unsa nga mga butang tungod kay unhan nato ang Dios. Unhan ba? Amen. Unhan ng Dios. Ayog unhi ang Dios. Sumala sa gingon sa Roma 8:28 sa Bible sa English. And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Si Moses galuto-luto ras basket, walay kurat. Siguro ang ate nakuyawan, ang mama nakuyawan na, ang prinsesa naligo-ligo ra, pero wa sila kabalo, nagipang abot ra sila sa Dios alang sa dakong katuyuan. Ang application niya itong mensahe ng kabuntagon mga higala. The timing of Moses' rescue was perfect. Perfecto. God's providence ensured that he was raised in the palace to eventually lead God's people. So ikaw nga namati karon, your life's milestones and seasons are under God's control. So trust in His timing and celebrate each year as part of His divine plan unfolding in your life. Walay aksidente sa imong kinabuhi. Huwag naam gani kay mga pag-antos basin kana sa imor ng mga kabuang. Pero kung gatinarong ka, niya nagkaingon-ingon ka, ay kabalakan niya ng tanan tungod kay ang Dios adunay mga trabaho nga sa unahan makasmile og magkatawara kag mayong kag salamat Lord. Ng katuling naagian ako Ginoo, giandam ra di ko nimo alang sa ako ang kaayuhan. Salamat mga higala sa pagkauban. God bless you.